Dagdag kaalaman po, nasan ba talaga ang Kapitolyo ng Cavite? May nagsasabi nasa 13 Martires. May nagsasabi naman nasa Imus. Magbalik tanaw muna po tayo. Alam niyo po, noong 1977, nag-issue po ng presidential decree si dating Pangulong Ferdinand Marcos na naglilipat sa seat of government ng Cavite mula sa 13 Martires patungong Imus. Pero, alam niyo ba, hindi masyado nabigyan ng pansin ang bagay na ito. Dahilan kung bakit matapos po ang mahigit 40 years ay nananatiling ang 13 Martires ang de facto capital ng Cavite at ang Imus naman ang de jure capital. De facto means in effect at de jure means by law or by right. Noong 1979, nakiusap po si dating Governor Juanito Remulla kay dating Pangulong Marcos na ibalik sa 13 Martires ang Kapitolyo. Pero ito po ay hindi na pagbigyan. Ito ay problema dahil hanggang ngayon, ang presidential decree na Imus ang Kapitolyo ang siyang kinikilalang valid at ito ang mababasa sa mga textbook at online sources. Mahirap mag-relocate dahil alam nyo, malaking pera ang magagastos gaya na lamang ng pagpapalit ng mga signages, bagong Capitol building at paglilipat ng libo-libong mga empleyado. Ang dahilan ng iba kung bakit 13 Martires ang Kapitolyo ay dahil po sa historical value ng lugar. Ang 13 Martires ay named in honor of 13 martyrs of Cavite, kung kaya't ang 13 barangay ay ipinangalan rin po sa kanila. Pero hindi rin naman patatalo ang Imus. Tinatawag the cradle of independence ang Imus dahil ito ang nakakita ng revolusyon, maging ang watawat ng Pilipinas ay dito unang winagayway. Sa ngayon, karamihan ng provincial offices ng Cavite ay nasa 13, kaya ito ang de facto capital. At ang Imus naman ang official or by law na capital. Sana po'y may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.